matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Ano man ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Hoy, mayong hapon Pilipinas! Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, Luzon, Visayas at Mindanao. Monday ngayon. Isa na naman pong simula ng panibagong linggo. Ang ating pong bubunuin, kukumplituhin po dito po sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas, May 24, 2021. So ano ho ba ang ibubungad ko sa inyong balita? Ito, ang ating pong mga lugar, mga lungsod, at mga probinsya na nasa ilalim po ng Modified Enhanced Community Quarantine, meron kasi inilabas po ang ating pong Interagency Task Force. Ito po yung resulta ng mga rekomendasyon ng bawat po mga regional at city Interagency Task Force. Kaya ang Iloilo City po ay nasa Modified Enhanced Community Quarantine ngayon dahil nga po sa tumataas pong bilang ng kanila pong kaso ho dyan. Simula po yan May 23 kahapon hanggang 31 po ng katapusan po ng buwan ng Mayo.
Ganon rin po sa mga lalawigan po ng Apayao, sa Benguet at maging sa Cagayan. Akala ko ang Santiago City ay Isabela pala ho yun. Ito Cagayan na naman. Bumabalik na naman po ang Cagayan Province sa MECQ. Kaya ang kakibat po ng MECQ wala pong galawan po, ha? Less ang movement ng ating po mga kababayan sa mga nabanggit ko pong lugar na nasa MECQ. Nako, kung ang mga lugar ho ninyo hindi pa ho nakaranas ng MECQ, most likely, talagang yung pong mga manggagawa po dyan na hindi naman po essential, ay hindi po pwede pong lumabas. Pero mga essential workers at yung mga pinapaintulutan lamang ho ng ating pong IATF, kayo lamang po ang meron pong karapatang lumabas at makapagtrabaho. Pero doon po sa mga hindi, stay put lamang po kayo. Dahil nga ho, ang more movement sa tao, yan daw po ang isa po sa mga dahilan kung bakit po tumataas po ang bilang ninyo. Pero ang nakikita ho nilang pag-aaral ho dyan at ang basis po kung bakit nga ba ang mga surrounding areas po ng Metro Manila, tulad dito po sa NCR Plus Bubble, kapag daw ho nagkaroon po ng uptick o uptrend ng pagtaas po ng bilang ho dito, tayo po ay nagtaas po ng cases dito po sa National Capital Region, Metro Manila, way back po March and April. Naalala ho ninyo yun? Kaya tayo isinailalin po sa MECQ. Nag-ECQ tayo ng 2 linggo, tapos yung MECQ mas mahaba. At nanumbalik na lamang tayo sa GCQ nung pong mga nakalipas pong linggo. Kaya ganun daw ho yan. Kapag ang Metro Manila tumaas, nagkaroon po ng pagsirit po ng numero, ng number of cases po dito sa ating pong COVID-19, most likely, 1 o 2 buwan makalipas po ang pagtaas po dito sa ating lugar, yung pong mga nasa labas po ng NCR Plus Bubble, kayo ang tatamaan po ng pagtaas po. Kaya ito na ho yung mga nangyayari ngayon po sa mga lugar tulad po ng Iloilo, sa Western Visayas, at maging dyan po sa parte ho ng Mindanao. At maging sa Norte. Ito nga ho, kaya nga hong Apayao, Benguet, Cagayan ay nasa MECQ na muli. So ano ho ba ang nakikita ho nating pagkilos po nito pong mga kaso nito? Meron ho bang mga hawaan? Abay, meron pa rin po. Pero kahapon, medyo bahagya pong bumaba. Nasa 3,000 na lamang po ang ating pong new cases. Ito po sa buong Pilipinas, 3,000. Nung pong Friday, 4 p.m. at Saturday ng 4 p.m., nasa 6,000 po. Mabuti na lamang, bumaba po tayo ng kalahati po sa 6,000. Akala ko naman kasi, manunumbalik na naman ang pagtaas po ng more than 5,000. Mabuti na lamang kahapon, May 23, as of 4 p.m., ito po, 3,000 po ang naidagdag sa atin. So, ibig sabihin, bumababa talaga ho. And ang bulk siguro ho niyan, alam naman natin kung saan po ang mataas po ang bilang ng ating pong COVID-19, dito talaga ho yan sa NCR, sa Metro Manila. Pero ngayon, napapansin na rin na mas dumadami na naman po ang bilang po ng mga cases dyan po sa mga neighboring area ho natin at sa mga iba pang mga kapuluan tulad po sa area ho ng Visayas at maging sa Mindanao. Yung po napapansin nila, Zamboanga City, meron po, Cagayan de Oro City, mataas din po. Diyan naman po sa Western Visayas, yung Iloilo na yan, Bacolod. Kaya nga ho, kanina ay pinulong na po ng ating pong NTF, ang National Task Force Against COVID-19, ang ilang po mga opisyal. Ito, nakita ko po ito sa Twitter account. Ito, nakikita ko ninyo, nandiyan po si Mayor Jerry Treñas, nandiyan po ang Mayor po ng Bacolod, si Mayor Bing, ang tawag nito, family niya, Leonardia. At nandiyan rin po si Secretary Carlito Galvez, nandiyan si Secretary Anyo, at nandiyan rin po si Secretary Duque. Ibig sabihin po niyan, there's something wrong dyan po sa kanila pong lugar. Ito po, pinulong ho niya ang Western Visayas. So most likely, nagkakaroon po ng pagtaas po ng bilang po ng kaso ho dyan sa kanila pong mga nasasakupan po sa area ho ng Western Visayas. So, mukhang nagkakaroon na po ng fine-tuning dahil kung maalala ho ninyo, last Friday, nakapiling ho natin dito si Mayor Jerry Treñas, no? Sa atin po una po siyang naglabas ng kanya pong saloobin, hinanakit po sa Octa Research Group. At ang sabi nga po niya, kung atin pong uulitin, ito pakinggan ho ninyo,
ang sinabi po ni Mayor Jerry Treñas para at least manumbalik po ang ating pong isipan kung bakit nga ba niya sinabi ho yan na ito po yung nagkakaroon po ng problema po dyan sa kanya pong lungsod. Pakinggan po natin. Mayor, go ahead. And to my friends in Okta, I admire your courage to say that 90% of the vaccines will be reserved for NCR plus 8. If I see you in Iloilo City, you better get out of my sight because I will give you not only a piece of my mind, but a piece of my fist, no? Because what are we here? We are not Filipinos. We are not paying taxes. People here already are dying, and then you will say that the vaccine should be reserved mostly for NCR plus 8. That will be really unfair, and you will let people outside NCR plus 8 die. Is that what you want? Because they will be lacking vaccines for all of them. Yan, yung po ang naging saloobin po ni Mayor Treñas, no? That was last Friday po. Kaya naman, I'm sure umabot na po yan sa mga kinaukulang pong ahensya. Siguro sa DILG, sa ating pong Vaccine SAR, sa ating pong, yung kanya pong pinupunterya, ang Okta Research Group. At ang sabi naman po ng ating pong mga kasamahan dyan sa Okta Research Group, tulad po ni Professor Guido David, kanina nga po, sabi ho niya kaninang umaga, na meron daw ho silang kasamahan na yan po ang kanila pong pagtaya na dapat 90% ng kabuuan po ng bakunang supply dapat daw ibuhos po dito sa NCR dahil nga tayo po ang epicenter po ng cases po ng COVID-19. Pero sa kanya pong pag-aaral kay Professor Guido David, ang kanya pong suggestion, mungkahi, ay mungkahi naman talaga kasi ang more on recommendation lang kasi po ang Okta Research Group. Dahil sila po ay maalam sa mga numero, so pinagbasehan po nilang science po dyan at mathematics or math or numbers. Kaya nakita ko nila ngayon, nagbago ho ang kanila pong nakikita na dapat 40 to 50% po ang ibuhos pong supply ng bakuna ho dito sa Metro Manila. Hindi naman po 90%. Ibig sabihin, parang kung 90% talagang wala na hong mapupunta po sa mga probinsya. Tulad po dyan sa Western Visayas, tulad po kay Mayor Treñas po ng Iloilo. Kaya nasaktan ho sila. Pero ngayon, parang nabago ho yata, na-tweak ko nila, na dapat po ay 40 to 50% lamang po ang ibigay po na bakuna dyan po sa mga tinuturing po natin mga epicenter, yung mga high-risk areas, tulad po sa NCR, pati yung 8 mga probinsya. So, at least nalinawan po. Pati sabi nga rin po ni Professor David, huwag silang magalit sa kanila, sa grupo ho ng Okta Research Group. Dapat po, ang sino ba ho ang nag-i-implement po na pagpapadala po ng mga bakuna, which is yung ating pong Vaccine SAR, si Secretary Carlito Galvez. Mukhang sila naman pong nasusunod. Ang kanila pong recommendation is based on their findings, pero ang huli pa rin pong galaw, ang implementation, will be the NTF, yung National Task Force. So, wag daw sisihin po Okta. Sila lamang po ay nagbabasa po ng mga datos na dumadating po sa kanila and nakita nila na there's a need talaga na kung maaari, simulan po natin pong pagbabakuna dito muna daw ho sa NCR para at least makuha ho natin yung herd immunity dito mismo ho sa lugar kung saan po pinanggagalingan po ng COVID-19. And I'm sure yan po sa meeting ho ngayon ng NTF at ng DOH at ng IATF sa mga Western Visayas leaders, sana po maayos na. At hindi na ho tayo magtatampuhan at magbibigay pa ho ng babala para po doon sa mga tao pong na nasasangkot po dito sa mga rekomendasyon. So, with that, tayo po nananalangin na yung po mga probinsya ay bababa na rin po at maayudahan na rin po kayo ng mga bakuna. Pero siguraduhin po ninyo na inyong mga lugar ay ready to accept ng mga bakuna na kung ano po meron ho dito. Dahil isa rin po sa mga kinukonsider po ng IATF at ng NTF ay yung kahandaan po ng inyong pong lugar. Kunyari, ang lugar ho ninyo, wala naman po kayong cold storage facility po dyan that will cater. Ito po mga bakunang nandito sa atin, tulad po ng Pfizer. Meron ba kayong mga cold storage po dyan that will accept mga negative 80 degrees Celsius na lamig o temperatura? Kung wala, most likely, hindi nila ipapadala ho dyan sa inyong lugar.
So dapat handa po tayo. Ha? Kung ano man ang inyo pong kahandaan, outright naman po, nabibigyan naman po ng importansya po yan ng ating pong vaccine czar na si Carlito Galvez Jr. So sana po ay maayos na po yan yung mga problema. Tanggalin na ho natin yung mga hinanakit, mga tawag nito, yung mga saloobin. Okay ho yung magpalabas ho kayo na saloobin, pero not to the extent na tayo po ay mga hamon pa at tayo po ay magbabala pa at magbibigay po ng warning po sa ilan po natin mga kababayan. Okay? So ano pa ho ang ating pong update na dapat pong ibigay sa inyo? Ito, ang ating pong bansa with regards po sa bakuna, pinag-uusapan naman natin ng bakuna, ang ating pong bansa ay nakapag-inoculate na po at administer na po ng total doses po na 4,097,425. Mataas na po yan. At tayo po ay ka-37 po sa 196 countries sa buong mundo at 13 naman po tayo sa 47 countries sa buong Asia. At pangalawa po tayo sa Asian Member States, Association of Southeast Asian Nation. So mataas na po yan. Hindi po sinasabi na tayo po'y kulelat. Actually, sa katotohanan, ang bansa po natin na nakapag-turok na ho ng first dose ng 3,147,486. At yung mga second dose, yung mga nakakumpleto na ho, kasama na po ko dyan, ay halos 1 milyon na po. 949,939. So yan po ang bilang ng update po ngayon ng ating pong National Task Force. So kita nyo naman po yung mga numero, yung vaccination rollout po sa ASEAN nation, pangalawa po tayo po dyan. Sa Asia, tayo po ay ka-13. At kita ho ninyo, yung number of vaccines na meron po tayo, 4. Yung ilan nga ho mga bansa, 2 or 1, 3. Tayo po ay 4 po. As of March po yan of 2021. So makita ninyo, meron tayong Sinovac, may AstraZeneca po tayo, may Sputnik V at meron po tayong Pfizer. So within this month siguro, katapusan po ng buwan ng Mayo, pagpasok po ng June, July, darating na rin po yung Moderna at ilan pang mga bakuna pa na galing po sa ibang bansa. Sa top 10 countries administering COVID-19 vaccine, ika-37 po tayo. Siyempre, yung top 10 po dyan, from China, US, EU, India, Brazil, UK, Germany, France, Italy, Turkey, may tuturing naman po natin na sila po ay mga mayayaman pong bansa. Kaya tayo po ay nasa 37. Out of 100 plus countries po yan. Hindi po yan tayo ay kulelat. So, yan po ating po linanawin. Okay, and speaking pa rin po ng bakuna, mamaya po ay makakasama natin si Mayor Francis Zamora. Dahil nga po ating po pag-uusapan itong sinasabing pagpasok daw ho ng ilang pong mga tawag nito, mga sindikato ba yung tawag ho dyan, mga unscrupulous group na nagbebenta daw ho ng bakuna at the same time nagbebenta daw ho ng vaccine slots sa ilan po natin mga kababayan. Natagpuan daw ho yan na dahil po sa mga na-post daw ho ng ilan po natin mga kababayan dito po sa San Juan City at maging sa Mandaluyong City. Kanina nakausap ko si MMDA Chairman Benhur Abalos dahil nga kanya pong asawa mayor po ng Mandaluyong. Sila ngayon daw ho ay dediretso na ngayon ng NBI para kausapin po ang cyber unit po, cybercrime unit ng NBI para matukoy kung sino ba ho itong mga grupo o mga sindikato na involved po dito sa bentahan po ng bakuna at the same time ng slot. Dahil nga po, hindi pa ho to available po sa merkado. Dahil nga tayo po ay meron pa lamang pong Emergency Use Authorization na EUA at hindi po yan pwede pa hong ibenta. At ang sabi nga daw, ang bentahan daw po, umaabot daw ho ng 10,000 hanggang 15,000 piso. So, grabe. Skyrocketing po ang presyuhan po niyan. Pati yung slot, biruin mo, pati slot rin ba? Naguunahan ba? At meron ho bang nakikinabang ho dyan? Siguro kung meron ho mga tao pong involved po dyan, siguro yung mismong humahawak po, yung mga nagtitinker po sa computer based on the registrations po na ilan po natin mga kababayan sa kanila pong nasasakupan pong LGU. Baka meron pong ganon. So mamaya, tanong natin kay Mayor Francis kung ano ba ho kanya pong nasumpungan po dyan sa kanya pong lungsod. Totoo ba ito? May nagbebenta ho ba mga bakuna at yung slots ay binibenta pa rin? Dahil nga, through registration po yan, prioritization at yung pagbibigay po ng scheduling po. Baka maaring yan po'y pinagkakitaan na rin po ng ilan po nating mga walang maisip o walang magawa sa buhay, kundi lokohin po ang ating po mga kababayan sa halagang kanila pong kinukuha
sa bulsa ho ng ating pong naghihirap na hong mga Pilipino. Okay? So bago natin simulan po ating pong pag-uusap, mamaya rin po makakasama rin po natin ang LRT2 para bigay sa atin dahil nga marami po tayong mga kababayan na sumasakay rin po ng LRT. Kumustahin po natin kung kailan po ba pagbubukas po ng mga bagong istasyon po ng LRT2. At the same time, ito, makakausap rin po natin ang PIO ng Philippine National Police Anti-Crime, Anti-Cybercrime Group, no? ACG. Walang iba kundi si Captain Mark Dan Norbe. Makakausap rin po natin with regards po to sa usapin tungkol sa pagbebenta daw ho ng bakuna at yung slots sa ilan po natin mga kababayan. Siguro, kung kaya mo, Ivy, sabihin mo kay Captain Mark na pwede siya after niya, no? Ni Mayor Francis dahil nga related po yung issue nito sa ating pong pag-uusapan sa araw po ng Monday. Okay? Balita muna tayo sa ating pong mga kasamahan mula po sa probinsya. Simulan po natin ang report mula sa Bicol Region. Ang pamahalaan lokal daw ho ng pili sa Kamsur, mas lalong naghigpit sa mga ipinatutupad na mga health protocols po dyan. Detalye mula kay Ronnie Hufancia. Ronnie, go ahead. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Mas lalong naghigpit ngayon ang pamahalaang lokal ng Pili Camarines Sur dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19 sa naturang lugar. Kabilang sa mga ginagawang hakbang ng lokal na gobyerno ay ang pagbawas ng mga pumapasok na empleyado sa munisipyo, gayon din ang mga nagkakaroon ng transaksyon. Kabilang din ang paglalagay ng tulda sa mga nagpaparehisto sa Commission on Elections o COMELEC para hindi sila magsiksikan at upang mamantini ang ipinatutupad na health protocols. Samantala, kaagad ding tumalima ang Local Interagency Task Force o Local IETF sa naturang bayan matapos mahimukin ang mga nasa public market na magsuot ng face mask, lalo na ang mga tindera sa fish at meat section. Patuloy din ang panawagan ng Local IETF sa mga barangay na panatilihin ang kanilang mga control point, lalo na sa mga lugar na nagkakaroon ng fiesta, at mahigpit na ipagbabawal ang pagtitipon at panatilihin ang pinatutupad na health protocols sa kanilang kanya-kanyang lugar. Hali digdi sa probinsya kan Camarines Sur, Ronnie Hufancia, Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat Ronnie Hufancia mula po dyan sa Bicol Region. Sunod natin mula naman po sa Davao. Ito, active cases po ng COVID sa Davao City, balik 1,000. Tumataas na naman po dyan, no? Detalye mula kay Sheila Lisondra. Sheila, go ahead. COVID Radio. Hashtag Laging Handa Radyo Pilipinas Special Coverage. Muling naitala 1,000 aktibong kaso ng coronavirus disease o COVID-19 sa lungsod ng Davao na nasa 1,015 na matapos na idagdag ang 101 na bagong kaso kahapon. Base sa datos na inilabas ng Department of Health Davao Region, nasa 15,861 na ang kabuang COVID-19 cases sa lungsod, kung saan 14,118 ang nakarecover habang 728 naman ang naitalang namatay dahil sa virus. Huling naitala ng lungsod ang mahigit 1,000 aktibong kaso noong Pebrero 17 kasalukuyang taon, mahigit 3 buwan nang nakalipas. Dahil dito, muling pinapalahanan ng lokal na pamahalaan ng publiko sa patuloy na pagsunod sa Standard Health Protocol upang maiwasan ang transmission ng virus. Samantala, nasa 26,067 naman ang kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Davao Region matapos maitala ang 267 na bagong kaso kahapon. Sa nasabing bilang, 7.7% nito ang aktibong kaso o nasa 2,015. Naitala naman ang 61 na gumaling habang isa ang namatay na mula sa probinsya ng Davao Oriental. Gikan Davao City, Sheila Lisondra, Radyo Pilipinas. Okay, dagang salamat Sheila Lisondra. Kaya yan, natulad po niyan sa Davao City, tumataas na naman pong bilang ng mga kaso dyan. Sunod natin, ito, may iba ho tayo, hindi po to COVID, pero ang pag-alala ho sa nangyari pong Marawi Siege, 4 na taon na pala ho ang nakalipas, no? Binalikan po yan at baliktanaw po tayo sa nangyari po dyan sa Marawi mula sa report ni Dandy Macarambon. Dandy, go ahead. Radyo Pilipinas Report. Puno man ng emosyon ang paggulita ng ika-4 na taong komemorasyon ng Marawi Siege. Nagbigay ito ng maliwanag na pag-asa sa mga kapatid nating Maranao na labis na naapektuhan ng Marawi Siege 4 na taon ang nakaraan, hapon ng Mayo 23, 2017. Ang nadulang okasyon ay di lamang nakatuon sa paggulitan ng mapanira at madugong paglusob sa Marawi, kundi sa malawakang rehabilitasyon at pagpapabangon muli ng lungsod mula ground zero to
patungo sa ground of peace and development. Dalawang bagay na di mapaghihiwalay, peace and development, ani Task Force Bangon Marawi Chairman Secretary Eduardo Del Rosario ng Department of Human Settlement and Urban Development. Bukod sa nagpapatuloy na rehabilitasyon ng Marawi, ginamita rin ang kabayanihan ng mga sundalo at pulis na nagbuhis na kanilang buhay para sa liberasyon ng Marawi. Noong Marso 22, nag-alay ng tree planting ang Department of Education Marawi City Division na pinangunahan ng kanilang focal person Zenaida Chiki Unpe Alonto. Nakiisa ang Task Force Bangon Marawi, Secretary Eduardo Del Rosario, Marawi City Mayor Mahul Gandamaram at 103rd Brigade Campo Ranao Commanding Officer Lieutenant Colonel Jose Maria Cuervo II sa naturang tree planting alay sa 168 fallen soldiers. Nag-alay din ng wreath laying para sa 168 fallen soldiers ang AFP at PNP policemen at officers sa Campo Ranao kahapon, pinangunahan ni Secretary Del Rosario, AFP Chief of Staff General Serenito Sobrehana, DSWD Undersecretary Danilo Pamonag, Mayor Mahul Gandambra, Danado Sur Governor Mamintal Bombit Alonto Adjong Jr. na nagpadala ng kanyang representante at Lieutenant Colonel Jose Maria Cuerpo II, Commanding Officer ng 103rd Brigade Campo Ranao. Full force ang media coverage sa mga aktibidad mula international, national at local media na pinangunahan ng Presidential Communications Operations Office sa pamumuno ng Secretary Martin Andanar. Gikan sa Dakbayan sa Iligan, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas. Okay, dagang salamat, Dandy Macarambon. So yan po, ilan po sa mga reports na galing po sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Short break lang po tayo. Sa ating po pagbabalik, usapin na natin si Mayor Francis Zamora ng lungsod ng San Juan. Oras, 1:23 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sakang ka na naman ako, Paps. Kalma ka na. Nagangkas ka pa ng bigas. Kalma na. Sa grocery ka lang nagmoto, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalma na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakulong ng hanggang 12 taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 8 AM. Okay, sa oras po na 1:25, balik ko tayo dito po sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas. Mapalad po tayo, mga kasama natin, walang iba kundi ang alkalde ho ng lungsod ng San Juan, walang iba kundi si Mayor Francis Zamora. Mayor, good afternoon sir, si Alex Santos po. Yes, magandang hapon Alex at maraming salamat sa iyong muling pag-imbita sa akin. Apo. Mayor, kumusta po? What's the veracity of these reports na meron daw ho mga nagbebenta daw ho ng bakuna, the same time pati yung slots daw ho, pinagkaka-interesa na rin po ng ilang natin mga babayan dyan sa San Juan pati sa Mandaluyong. Ano ho ba ang katotohanan ho dito, Mayor? Siguro para maintindihan ho ng nakikinig ngayon, nais kong bigyan ang lahat ng background. Nung nakarang Biyernes ay kumalat sa social media na di umano ay meron daw mga nagbebenta ng slots or vaccines dito sa San Juan at pati daw sa Mandaluyong. So, yung nag-post nito sa social media, agad kong pinakontak sa aking public information head. Okay.
nung sila po ay nagkausap, ayon sa kanya, ay meron daw isang online seller na nagsasabi na kaya daw niyang mag-produce ng vaccine slots para mapapakunahan siya Okay. in exchange for a fee. Wow. O, nagkaroon daw sila ng Zoom meeting, ngunit iba na ang humarap sa kanya, hindi na yung una niyang kausap. Dun sa Zoom meeting na yan, ay naramdaman nitong binibentahan na medyo alanganin yung kanilang usapan. Okay. O hindi na rin natuloy yung transaction sapagkat medyo questionable, kumbaga hindi ka panipaniwala ang sinasabi. Oho. In short, hindi natuloy yung supposed transaction, tsaka siya nag-post ngayon sa social media. So, ito po ay maliwanag na isang scam, online scam na yung mga online sellers. Alam niyo, yung online selling kasi very prone din yan sa mga lokohan. Una-una, hindi mo naman kilala yung kausap mo, hindi mo nakikita yung binibenta. Opo. Meron silang maloko, then nakakalusot sila. Ngunit kung medyo mabusisi yung binibentahan at nagtatanong ng mga detalye, darating yung punto na hindi na rin talaga nila masasagot ng tama. At yun ang naramdaman ho nung binibentahan na medyo alanganin yung sinasabi. Oho. So tayo po'y nakipag-ugnayan sa Chief PNP mismo, kay General Elizar. Opo. Binanggit na rin nga natin yan kay Secretary Anyo ng DILG at saka kay Secretary Duque. DOH, ako po'y naglabas ng isang statement ng Biyernes mismo. Na una, I am assuring everyone na walang ganyang nangyayari sa San Juan. Wala hong dapat bayaran para sa bakuna rito. Libre ho yan. Kaya inilaan sa atin ng national government upang bakunahan ang ating mga mamamayan. Kaya isang babala sa bawat isa, huwag kayong maniniwala kung merong mag-aalok ng bakuna kapalit ang bayad sapagkat libre ho yan. Yes. Mag-ingat po tayo sa yung mga online seller, lalong-lalo na yung ganyan sapagkat ang daling magtago online. Oho. Hindi mo naman nakikita ang kausap mo, hindi mo kakilala. They can pose to be someone else, nagkukunwari, nagpapanggap. O mag-ingat lang po ang lahat. Pero Mayor, yung po bang nakausap po na inyong pong tauhan, ang kanya ho bang gusto bulk ang orders po ba or individual na pagturok lamang ho, Mayor? Hindi ho maliwanag kung bulk or individual. What is clear to us is nag-alangan na rin siya sapagkat yung impormasyon na binibigay sa kanya parang hindi rin kapanipaniwala. Yun. Oho. Totoo lang, there is no such thing. Wala talagang ganyang bentahan ng slots. Dito sa San Juan, we have a very organized and systematic procedure sa pagbabakuna. Una-una, bawal ang walk-in. Hindi kami tumatanggap na walk-in. You have to register online and you have to wait for a confirmatory text from our team bago ka makapasok ng vaccination center sa Phil-Oil Flying V Arena. Kung ikaw ay nagsasabi na ikaw ay isang senior citizen, hahanapin namin kayo ng valid ID na pinapakita ng iyong edad. Kung kayo ay nagsasabi na kayo personal comorbidity, hahanapin namin kayo ng medical certificate o reseta. Opo. So, hindi yan basta-basta kayang pasukin ng sino man na hindi nakakuha ng confirmatory text. At pagdating mo sa loob mismo, hahanapan ka muli ng mga screeners at ng doctor sa loob ng the same requirements to make sure na yung binabakunahan natin ay qualified. Meron tayong prioritization list na sinusunod galing sa IATF. So, yan po ay dapat nasusundan ng mabuti. So, hindi ganun kadali na sabihin mong kukuha ka ng slot sa San Juan sapagkat we have our safeguards here. So, yung pong inyo pong assurance po, Mayor, na bagamat through online po ang registration at to get a schedule para sa vaccination, ang inyo po mga tauhan po dyan na handling the registration, masasabi ho natin na wala pong gumagawa ng kalokohan po dyan, Mayor, no? Alam niyo, Alex, I'm a very hands-on mayor by nature. At itong vaccination program, I'm micromanaging it myself along with our City Health Office. So, alam ko yung mga pangalan na i-text for vaccination. Alam ko kung anong status ng bilang ng natitira sa mga seniors, sa mga comorbids na hindi pa nabakunan. Kung magatutok ako rito
And we have a very small team only, Alex, no? Dahil maliit lang ang one, kaya maliit lang yung manpower na kailangan namin. So kilala ko lahat ng involved sa ating vaccination program, and I have also talked to our City Health Office head. And ako, I'm confident with our people, Alex. Alam kong walang gumagawa ng ganyan dito sa San Juan. I can assure everyone na walang kalokohan ng ating vaccination program sa ating lungsod. By the way, yung inyo pong online registration po ba, Mayor, is it through your LGU or meron kayong partner po na private entity? LGU created LGU created online registration. At kami rin na nag-device niyan, so hindi yan basta-basta mapapasok ng any third-party provider. So I have a core group ng vaccination team that handles the vaccination program composed of our City Health, tapos yung ating IT team. So meron kaming grupo na kami ang talaga nagmo-monitor. Alam nyo bakit? Because para sa akin, Alex, sa panahon ngayon, ito ang pinaka-importante na trabaho ng isang local government unit to ensure na mapakunahan ang lahat ng mamamayan na kwalipikado. Yes. So, ayokong masayang kahit isang bakuna. Lalong-lalo na kung ganyan mga kalokohan, ako hindi yan ubra sa atin. So, nung nabalitaan ko nga yan, kaya agad-agad kong pinakontak yung di umano'y binibentahan. Yun nga ang detalyeng binigay nila sa amin. Ngunit hindi na rin siya makontak ngayon. Kumaga, typical of kanyang mga online scam, di ba? Bigyan na lang yan na mawawala at hindi mahanap. By the way, Mayor, dito po sa paraan po ng registration po nyo dyan, dahil naisip ko rin, kung yan, tama nga ho kayo, Mayor, no? Kung yan po ibigay ho ninyo sa isang pong pribadong sektor, maaring pwedeng makalusot po yun, no? Na slot for sale, para malagay po siya sa priority, no? Or mabigyan po siya ng schedule agad-agad in exchange of money. Pero kayo po, LGU. So, ibig sabihin po talaga, wala pong nauuna ho dyan, wala nabibigyan po ng VIP treatment. Tama po ba, Mayor? Yes, Alex, ganito yan. Meron na tayong 65,000 registered sa ngayon. Yung 65,000 na yan, iba't ibang kategorya yan. Merong medical frontliner, meron diyang senior citizen, merong persons with comorbidities, merong economic frontliner, various categories na sila. Pero habang hindi pa nila panahon, hindi muna namin sila tinetext. Tama. Pagka sa ngayon, A1, A2, A3, tapos na ang A1, A2, A3, inuubos na ho namin. That means yung senior citizens, yung persons with comorbidities, we are saturating our list. No? Kumbaga, inuubos namin yung nakalista. Once maubos yan at sabihin ngayon ng IATF, o sige, panahon na para mag-A4, yung economic frontliners, plus yung A5, yung indigent population, sila ngayon ang iti-text natin. Dahil digital po ang ating online registration, kaya nating i-filter easily. Halimbawa, hanapin natin lahat ng 60 and above. Isang pinto lang lalabas lahat ng pangalan niyan. So, hindi ho mahirap sa amin na hanapin kung sino yung dapat text. Ayun. So, nasa ano talaga, no? If it's systematic pong ginagawa ninyo dyan, Mayor, mas maigit, maganda po ang proseso. Okay, so far, kumusta po ang vaccination nyo po dyan? Kung tapos na po yung A1 to A3, nasa na ba tayong level, sir? Napuputol, Alex, pakiulit lang. Ano yung tanong? Yung pong vaccination po ninyo, kung tapos na ba tayo sa A1 to A3, nasa A4, A5 na po ba tayo, sir? Inuubos na namin yung natitira pang A2 at A3. In fact, nag-a-announce nga kami pa ulit-ulit din sa ating social media, pati sa ating mga barangay. Kung meron pang hindi nababakunahan na nagparehistro, no, they can always inform us immediately and we can schedule them. Sapagkat ayaw nating merong maiwan na hindi pa nababakunahan. Yung A4, A5, naghihintay na lang tayo ng abiso mula sa IATF kung kailan yung mismong simula nito. Ang tansya ko ho ay sa first week ng June ay pwedeng magsimula na ho yan. Kaya Alex, naghanda na rin nga tayo ng ating second location which is dito sa Greener Shopping Center. Okay. Yan po, magbubukas ang ating second vaccination site dyan
sa mga darating na araw sapagkat inaasahan natin pag magbukas na yung A4 or yung economic frontliners, yung karamihan kasi ng economic frontliners natin ay nandito sa Green Hills Shopping Center. Because that is our main commercial district. So, magiging conveniente para sa kanila na within the mall lang din sila pupunta para mapakunahan. Ano po to? Is it scheduling rin po yan sila, sir? O talagang per company ang kanila pong scheduling, sir? Kumukuha kami ngayon ng listing per establishment, no? But in coordination with the mall, malaki matutulong ng mall sapagkat meron silang listahan ng unang-una lahat ng establishmento. Pangalawa, lahat ng qualified employees ng establishment na yun. Once we have that master list, they can now make the online registration. But since alam namin kung sino yung listing nila, kaya na may cross-check ngayon kung talaga bang empleyado sila Green Hills o hindi. So, you really have to have a systematic procedure or else kung bara-bara, walang sistema, yan ang prone talaga sa abuso. Hindi mo na alam kung sino yung pumipila. Totoo. Hindi mo naman makikilala by face lahat yan. So you will be dependent on the registration that they will do. So, kung sino talaga sila or kung qualified talaga sila as A4. Okay. And lastly po siguro, Mayor, with regards po sa ating pong existing pong quarantine measures, which is GCQ with heightened restriction, kumusta naman po? Effective po ba? At wala na po batang nakikita po pagtaas po ng kaso po ng COVID sa inyo pong lungsod, sir? Dito sa San Juan, 169 na lang ang ating active cases. Good. Down from 1,296 noong April 12. At yun ay bunga rin ng ECQ, ng MECQ at ngayong GCQ. Ang tanong ng GCQ, wala tayong nakikitang surge, no, na nasusustain natin yung mabababang bilang. At malaking tulong na rin dyan kasi yung population natin na nabakunahan na. Yun. Out of 85,400 na target natin bakunahan, ang 85,400 na katao, yan po ay 70% ng aming total population. Yun. At out of that 85,400, 23,000 na ho ang nabakunahan natin. That's already 27% of our population. Habang dumadami araw-araw ang nababakunahan, ibig sabihin yung chances for transmission ng virus ay pababa rin ng pababa. Tama. At yung nabakunahan ay protektado na, hindi na siya mahahawa at hindi na rin siya makakapaghawa. Pero sa inyo pong lungsod naman na Mayor, wala ko kayong mga utos na kailangan pag pumasok kayo sa lungsod, kailangan na ipapakita ho ninyo ang inyo pong vaccination card. Walang ganun po, Mayor, no? Sa ngayon, wala pa tayong ganung direktiba sapagkat hindi pa naman lahat nababakunahan. Yes. It will be unfair to demand that at this point sapagkat hindi pa naman umaabot sa lahat ng kategorya ang nababakunahan. Right now, you will only see the medical frontliners, senior citizens, and persons with comorbidities that have been vaccinated. Yung economic frontliners natin, hindi pa yan nababakunahan. Yung indicted population, hindi pa rin, except kung senior sila or comorbid. So, siguro hindi pa dapat gawin yan ngayon because hindi pa naman lahat talaga nabibili ng pagkakataon na mavaccinate. Okay. Mayor, thank you so much for your time. Ingat po kayo lagi, sir. Salamat po. Yes, maraming salamat din, Alex, at sa pagkakataon ito. Thank you po. Thank you po. Si Mayor Francis Zamora po ng lungsod ng San Juan. Okay, sa puntong ito, dahil related rin po ang topic na ating po pag-uusapan, kausapin na rin po natin ang tawag ito, Public Information Officer po ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG. Wala po dyan sa ating pong pambansang pulisya, walang iba kundi si Captain Mark Dan Norbe. Captain Mark, good afternoon, sir. Si Alex Santos po. Hello, sir. Magandang hapon po. Opo. Kumusta po? Meron ba nakarating na hubang mga nag-lodge ba ng mga reklamo with regards po dito sa mga umuusbong pong mga umano'y online selling na mga bakuna? Ano hubang inyo pong mga ginagawa pong investigasyon po dito, sir? Based sa utuso ng ating pong PNP chief. Yes, sir. Sa ngayon po, sir, is in-invite up namin kung meron po bang
official formal complaint yung mga tao na nagrereklamo. Sa ngayon po kasi sir is directed po ng ating Chief PNP na imbestigahan itong allegedly nagtitinda ng vaccine slots. So yes sir, yun po yung naging action taken po namin ngayon sir. And ongoing naman po yung investigation sir. Oho. Nakipag-ugnayan na ho ba kayo tulad ng binanggit po ni Mayor Francis Zamora? Mukhang nakausap daw ho nila yung nag-post sa social media, pero siya daw po pala ay parang na-dengoin, parang naloko. So ibig sabihin, meron po talaga merong nagsusubok na pasukin po ang online selling ng bakuna pati ng slot. So most likely ito po yung pwede ninyong simulan po sir, no? Yes po sir. Actually po sir, yung mga investigator po natin on case, nakipag-usap na rin po dun sa yung sa nag-post po, no? And then we are still yet to determine sir if ever na or if ever totoo ba nagtitinda sila ng slot or baka online scam talaga ito. Alam naman po natin yan sir, na usong-uso po yung online scam ngayon dahil na rin po siguro sa pandemic, and itong mga opportunistic na mga scammer, mga criminal, talagang tinitake advantage nila itong vaccine program ng gobyerno po natin sir. Oho. At Captain, para maintindihan po natin po mga tagapakinig, paano ho ba ninyo nasusumpungan at nahuhuli yung mga gumagawa nitong mga scam po online? Ang pag-determine po sir ng mga online scammers, magdedepende po yan sir kasi ang magiging process po, kailangan po namin ng formal request para makakuha po kami ng mga court orders sa korte para ma-identify po yung tao at saka yung full identification niya po para masampahan ng warrant and makaukulang reklamo po. Oho. At para maintindihan rin po natin mga kababayan at dun po sa mga would-be scammers, no? Ano ang karampatang pong parusa kapag sila po ay na-involve po dito, sir? Ano po mga kasong pwede nilang kaharapin, sir? Sa online scam, sir, is pwede silang masampahan ng kasong estafa. Yun po, no? And ang magiging parusa po ng estafa is abutin po ng 6 years to 12 years. Magdedepende po sa tapos meron pa po yung multa na abot ng up to 5 million pesos. So magdedepende po sir kung gaano kabigat yung parusa sa kanila. Ganun po yung range sir na matatanggap nila na parusa sir. Oho. Okay, at panghuli siguro Captain, ano po ang mga paalala ho ninyo sa ating po mga kababayan para hindi ho sila maloko, madengoy nitong mga scammers na ito? Ano po ang dapat po nilang tandaan po sir? Yes sir. In relation nun po dito sa concert, sa mga nagtitinda ng vaccine slots, ina-assure po na ang mga local governments hindi naman po talaga nagtitinda ng vaccine slots kasi unang-una po sir, ang vaccination program ng government is libre po ito. And hindi po wala pong tumatanggap ng kahit na bayad para makapag-secure ng slot. Pangalawa po, kapag meron po kayong na-encounter na ganito, ireklamo nyo lang po no, sa pinakamalapit na police station or dito po sa PNP Anti-Cybercrime Group. Meron po kaming hotline number sir para malaman po ng mga tao. Ang hotline number po namin ay meron po kayong landline 414-1560. And sa Globe naman po 0915-589-8506. And sa Smart 0998-5988-116. Meron din po kaming online platform po no, tawag namin PNP e-complaint. E-complaint. Yes sir, sa Anti-Cybercrime Group po. So lahat naman po ng related sa online na reklamo, patulad ng halimbawa na biktima kayong online scam. Yes. Or yan, uso po yung online scam yun sir, no? Pwede po kayong pumunta sa acg.pnp.gov.ph/e-complaint. Yun po sir, yung mga contact number namin sir. Okay. Sige po, para at least maabisuhan natin ang ating po mga kababayan. Dahil nga ho sa kagipitan ng panahon, dulot ng pandemya, marami talaga ho, Captain, no, gumagawa talaga ng kalokohan para laman loko ng ating mga kababayan, sir.
Opo, sir. Tama po, sir. Okay. Captain, thank you so much for your time ha. At kumusta po sa ating mga kasamahan po dyan sa PNP Anti-Cybercrime. Thank you, sir. Thank you, Sir Alex. Maraming salamat po. Salamat po. Si Captain Mark Dan Norbe po yan, ang Public Information Officer po ng PNP Anti-Cybercrime Group o ACG. Magbabalik po tayo oras 1:47 po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sakang ka na naman ako, Paps. Kalmaki na, kalma ka na. Nagangkas ka pa ng bigas. Kalmaki na. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalmaki na, kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 Motorcycle Engine Oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, we have 7 minutes to go bago humaga 1:55. Yan po ang ating pong ending ng ating pong programa. Ninantabayanan lang ho natin. Ito, nandito na ho si Attorney Hernando Cabrera, ang tagapagsalita po ng Light Rail Transit LRT Administration o LRTA. Sila po ay namamahala po dyan sa LRT2 natin. Dahil update po tayo, kumusta na ho ba ang paghahanda po sa mga karagdagang pong tawag nito, istasyon mula po dyan sa LRT Line 2. Attorney Hernando Cabrera, good afternoon sir, sa Alex Santos po. Good afternoon, Alex. Good afternoon sa ating mga listeners. Opo, kumusta na po? Ready na ba to? Open na ho ba itong mga stasyon natin, sir? Well, Alex, yung ating yung construction phase, talagang yung finishing touches na lang yung kailangan gawin. Andun na lahat yung ating mga equipment. So kanina, nagaling ako doon. Kasama natin yung mga kaibigan natin sa media. Opo. Nakita natin, nandun na yung mga ticket vending machine, yung mga turnstile, nandun na. Mm-hmm. At tinatapos na yung mga naiiwan pang mga punch list natin sa construction natin. At ang target natin is June 22, yung ating inaugurasyon para sa pagbubukas ng 2 stasyon. Oho. At ano pong nagpipigil po para buksan po to, sir? Ano ba to? Kailangan po bang ma-test muna bago po to ibuksan sa publiko, sir? Yes, yun ang isa sa mga ginagawa natin ngayon, yung testing. Mm-hmm. Kaya ang nangyari, Alex, itong nakaraang kahapon at linggo, at then yung Sabado, and then sa susunod ulit na Sabado at linggo, kinakalikot natin yung existing na mga kable natin at saka relays dito sa may area magmula Anonas hanggang Santolan. Kaya during weekend, sarado yung 3 stasyon natin, yung Anonas, Katipunan, at saka Santolan kasi kakaroon tayo ng physical integration or interface ng bagong extension at saka yung existing natin. So kailangan natin kasing gumawa ng trabaho dyan. Magka-connect na sila physically at the same time yung tinatawag na yung systems nila ay magka-connect na para mapatakbo na natin ng maayos yung trend doon. Oho. Ano pong kaibahan po nitong bagong stasyon? Just like this sa Marikina, sir. Is it bigger than those meron tayong mga existing na stasyon natin, sir? Yes, ang template yan actually yung pinakabago natin doon sa Line 1. If you remember, nag-extend tayo sa Line 1, yung North Extension Project. Nagkaroon tayo ng yung tinatawag natin ng Balintawak at saka Roosevelt Station. So yung 2 stasyon na yon, pinaka-modern na yon, in a sense na sila yung pinakabago, maluwag sila, at may mga na-address na siyang mga pangangailangan natin. So yung naging template natin is ginaya natin basically yung Roosevelt at saka Balintawak Station. And then, bukod doon, may mga idinagdag pa tayong mga features in compliance sa mga existing na mga polisiya natin at saka batas. So, this time, itong 2 bagong stasyon natin, meron na tayong first aid room,
kasi walang first aid room So ngayon meron na. And then meron na rin tayong breastfeeding room para doon sa mga nanay na kasama nilang bumiyahe yung mga anak nila. Mag-breastfeed doon sa may sarili silang kwarto na ngayon. Yan na yung mga bago nating mga features doon sa ating stasyon. Oy, maganda pa lang niyan, sir, no? Ito po ba'y stand-alone or ito po ba'y nakakabit po sa isa pong mga establishments or buildings, sir? Stand-alone sila actually, Alex. Lahat naman ng stasyon natin, stand-alone yan, except kapag yung mga situation na kailangan nating kumuha ng property ng private developer or private building. So yun, nagkakaroon tayo ng interconnection. But itong dalawa na to, stand-alone sila. But later on, itong mga establishmentong nakapaligid, like yung mga mall, pwede sila mag-interconnect later on. But alam mo naman yung policy natin yan, kailangan nilang magbayad ng interconnection rights. Opo. And lastly po, attorney, with regards po sa bayad do sa ticket, dahil extension doon to, no? Dagdag na istasyon, how much po bang madadagdag po sa mga bibiyahe, sir? Kung hindi ka bibiyahe ng additional na kilometro, pareho lang yung babayaran mo. Okay. So, for example, bumabiyahe ka dati ng Recto hanggang Santolan at hindi ka naman aabot sa dalawang stasyon, pareho pa rin yung babayaran mo, balikan pa rin yun. 25 pesos doon sa single journey ticket natin. But if babiyahe ka na mas mahaba na yung biyahe mo, since distance-based yung ating fare basis natin yan, of course, mas mataas din yung babayaran mo. So in this case, kung galing ka ng Recto at bibiyahe ka hanggang Marikina or Antipolo Station, magdadagdag ka ng 5 piso. So Recto to Marikina Station, magiging 30 na yan. Recto hanggang may Antipolo, 30 pa rin yon. So pareho na yung dagdag doon. 30 pesos siya. At least meron ng idea po ang ating po mga pasahero po dyan. So may dagdag na 5 pesos with this additional 2 train stations po natin. Okay, so ganun. Medyo kayang-kaya pa yan ang ating po mga kababayan po. Attorney, baka meron pa kayong announcement, sir. Baka pwede ho ninyong ibanggit dito sa ating po programa. Go ahead, sir. Well, actually, yun lang. Ang ina-announce namin ngayon is itong susunod ulit na Sabado at Linggo, May 29 at saka May 30, isasarado ulit natin yung 3 stasyon, yung Anonas, Katipunan at saka Santolan. Kasi nga, may mga ginagawa tayong interface at saka integration work yan para mapag-connect na natin na yung systems nung itong existing line natin at saka yung extension natin. So, yung ginagawa naming abiso sa ating mga kababayan na Sabado at Linggo, itong May 29 at saka 30, wala po tayong biyahe sa Anonas, Katipunan at saka sa Santolan. Actually, sa ngayon, Alex, degraded yung kwan natin, degraded na ngayon yung ating operasyon. Kasi nga, nitong nakarang Linggo at saka Sabado, isinarado natin yung 3 stasyon kasi may kinalikot tayo. Kaya lang, kasamaang palad, kagabi, hindi nila ibalik yung sistema. Yung maling system niya, nagkaroon ng problema. So hanggang ngayon, sarado pa rin yung 3 stasyon natin. Okay. Ibalik natin yan hanggang mamaya ngayon para bukas, maibalik na natin yung servisyo ng 3 stasyon. Okay. Attorney, thank you so much po for your time. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat po. Si Attorney Hernando Cabrera po, ang tagapagsalita po ng LRTA. Sila po nangangasiwa po sa ating pong LRT at LRT 2, Line 2. Okay? So maraming salamat po sa ating pong mga sumusuporta at patuloy pong nakikinig at nanonood po na ating programang Walang Sinasanto. Until tomorrow, ingat po kayo. Maraming salamat po kay Sir Rene Itable at kay Michael Richard Gutierrez Lainez at kay Ivy Grace Rivera. Until tomorrow, ingat. Bye! We know you're always on the go. Pero ang huli sa balita is always a big mamaya. Di ka umaatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo ang mundo, isip ay mulat, magigising ang lahat. Paglaban nyo ang mundo. Kung
magkaisang lahat, hihilom ang sugat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Bumibirada sa mga usapin kapag kailangan na masusing himayin. Ang tiwala ng tao ay lubhang napakahalaga, kaya aming tatapatan ng makatotohanang pagbabalita. Aksyon, solusyon para sa paglalahad na napapanahon. Hindi lang basta tapang, balita ang patas at makabuluhan. Naglilingkod gabi-gabi para sa makabuluhan, matapang at makatotohanan. Ulat Bayan. Sa likod ng mga headline, may naghihintay na istorya. Balanse dapat, kunin ang anggulo ng bawat balita. Pananalapi, kalakalan, mahalagang maintindihan ang mga numero ng mga mamamayan. Ipaunawa kung paano makaaapekto ang impormasyon sa buhay ng mga tao. Sugod lang, pumunta ka kung saan ka dadalhin ng istorya. Sila ang mga magigiting ng mamamahayag na inyong pinagkakatiwalaan. At ito ang mas pinalakas na PTV News, ang boses ng katotohanan para sa bayan. Ngayong gabi sa Ulat Bayan. Tropical cyclone Hindi nanggap protocol laban. o ang cashless toll payment. Buong pwersa pong nakatutok ngayon, PTV.